morning mga kapatid. Natatawa ako kasi, alam nyo, gagawin nating cool ang bukol sa kolon ng ating bisita. Dahil ang recipe natin ngayong umaga, tatawagin nating coleslaw. At ang mga ingredients natin para sa ating coleslaw, napakadali lang po. Meron po tayong mansanas, pipino, Greek yogurt, carrots, red cabbage o purple cabbage. Tapos yung cabbage na normal. Okay. So, nagpapakulo na ako dito ng tubig. Here my strainer. Lagay mo na sa strainer yung asparagus para hindi na siya lalayo pa. So, bilang ka lang, mga less than a minute. Makikita mo mas titingkad yung pagka-berde niya. That's the time hanguin mo na siya. Kailangan natin i-shock to sa ice-cold water, mga kapatid. We'll just mix everything together. So, unahin natin yung dalawang klase ng cabbage. Okay? And then, yung asparagus natin. And then, you have your carrots. And then next natin yung mansanas. Kung nakikita nyo, binabad ko lang siya sa tubig para hindi siya mangitim o mag-oxidize. Meron pa kayong pipino. Very cooling talaga, very hydrating tong ating coleslaw. No? Lagyan na natin ng seaweed salt. So ngayon naman, gagamit tayo ng Greek yogurt. Just like that, magpa-plating na po tayo. At saka ang ganda ng kulay, present halos lahat ng kulay sa mundo. And just like that, mga kapatid, ready na po ang ating coleslaw. Cool na cool para sa inyong bukol. Doc, anong tawag mo sa bukol na malamig? Buko. Ang galing! Ba yan? Eto ba yun? Ayan, ito coleslaw to, Doc. Ayun. Hindi to joke. Seryoso na to. Ayan. Bakit kasi gusto mong pamalaman ang bukol na yun eh? At ito ay may pamagat nga na... Coleslaw o hydrating Yung and cooling coleslaw. Yung slow pala ng coleslaw. Slow. Hindi yung slow. Slow. Hindi mabagal. Hindi mabagal. Yes. So pwede kong kainin to ng mabilis. Yes. Okay, At good. mabilis din ang action nito pag ito ang kinain mo. Oo, sa bukol mo kasi rich in fiber, antioxidants. Ang bilis nga, ang sarap ng daloy sa aking bibig, chef. Tapos may seaweed pa. Yung mga ingredients to, hindi biro. May mansanas to, may pipino, may asparagus. Ano lang siya, 35 pesos. Pero ito, Doc, madali lang to gawin. Kaya ituro mo na sa kanila. Ayan, chef. insta-shot nyo na mga kapatid. At wag niyo po kalimutan na itag po kami sa Wellness Chef HG sa Instagram at i-follow niyo na rin po kami dyan. At speaking of pag-follow po, follow and like us on Facebook. Our official Facebook page po is Healing Galing Official. Ayan naman po. At punta lang po tayo sa www.healinggaling.ph. Ayan. Oras na para sa Susi Mail. Dearest Doc, ako po si Glenda Bernabe, taga Baguio City, province of Benguet. Parang pageant naman yung intro mo, ha? May problema po ako, may sakit po ako sa puso. At ito pa, Doc, at buntis ako ng 1 buwan. Ano po ang pwedeng gawin para maging safe ang aking pagbubuntis? Na magpa-check up po ako sa doktor, niresetahan po ako ng gamot na aspirin para daw sa pampalinaw ng dugo. Kasi ang puso ko daw kulang sa oxygen. Kaya delikado daw pag tinulog ko po. Ano po ba ang advice po ninyo, Doc, para safe po ang pagbubuntis ko? At kung makapanganak man daw ako, ay magkakaroon daw ng komplikasyon ang magiging anak ko. Kaya po humihingi po ako ng advice po ninyo, Doc, para magiging safe kaming mag-ina. Thank you po, Doc. Gumagalang, Glenda Bernabe. Ayan. Okay. Hello po dyan sa Baguio. Oo, kumusta ang ating mga kapatid sa Baguio? Marami silang mga nakatutok sa Healing Galing. Marami pong salamat. Ang problema dito kay Glenda, buntis na siya ngayon. At nito lang yata niya nalaman na bawal muna siya magbuntis dahil peligroso para sa kanyang problema sa puso. Ang hindi naagapan ni Glenda, ito pala ay congenital heart condition sabi dito sa kanyang sa examination, no, ng kanyang puso. So ibig sabihin dapat alam niya na to bago siya mag-asawa at magbuntis na siya ay may heart condition. Alam mo, Glenda, kaya sinabi ng manggagamot sa'yo
na hindi ka pa muna pwedeng magbuntis, kasi baka magkaroon nga ng malaking komplikasyon sa iyong panganganak, no? Maaaring sa baby magkaproblema o sa iyo, hindi mo makayanan ang panganganak. Pero dahil sa tema ng kanyang liham, chef, parang desidido siya na ituloy ang pagbubuntis, no? So gagawin mong hinay-hinay lang ang mga pagkilos, 'di ba? Kasi pinainom siya ng pampalabnaw ng dugo. Sabi niya dito, pampalinaw, no? Blood thinner ang pinainom sa iyo, Glenda. At synthetic yon, no? Ang suggestion namin ni Chef Jeremy Fabia sa iyo, ang ipalit mo ay yung very natural na omega-3, na magpapalabnaw sa iyong dugo dahil ito ay blood thinner, at the same time, ito ay magbibigay ng sustansya sa puso, vitamin for the heart, no? Yung iniinom mo ay blood thinner lamang. Pero kapag omega-3 ang ininom mo, bukod sa pagiging blood thinner, ito ay nagpapalusog sa puso kasi kapag lumabnaw na ang daloy ng dugo, hindi na mahihirapan ang puso, di ba? At iiwasan mo, dapat sa holistic approach, iwasan mo rin ang maaalat na mga pagkain at ang mga masisebo. Kaya ka binigyan ng blood thinner, siguro may tendencies din na nag-high blood ka, lumalapot ang dugo, nagti-thicken, no? Kaya yun ang payo ni Doc sa'yo. So palitan mo lang ng natural, no? Bukod sa vitamin for the heart, vitamin for the brain din, ang omega-3, vitamin for the spinal column, at ang anak mo na ipinagbubuntis ay matutulungan pa din. Alright. Now, bukod dyan, no? Iiwasan mo ang lahat ng malalamig na inumin o pagkain muna, no? Habang may problema pa. Kasi ang tendencies nun ay magkaroon ng pagkukonstrict, no, o pagkipot ng iyong mga ugat. So pag kumipot ang ugat, hindi makakadaloy ng maganda ang sirkulasyon ng dugo, so mahihirapan na naman ang puso, na? Kaya dapat ay tinutulungan mo ito. Hindi ka rin pwedeng nagpapagod ng sobra. Pagka napagod ka at sinundan ng pagkauhaw, magandang warm water o yung pinakamainit na kaya mo ang iinumin mo para tutulungan na ang ugat ay mag-dilate, na? Ayan. Yung mga hinanakit, sama ng loob, tampo, galit, iwasan mo kasi gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo. Ano pa? Kailangan mo ng potassium-rich food, magnesium-rich food, no? Na magsa-strengthen ng heart muscles. Okay? Hindi lang para sa'yo, kundi para sa anak mo. Pareho kayong palalakasin mo ang puso, no? Maaari kasing mamana ng iyong anak, yung pagkakaroon ng mahinang puso kasi nandyan siya sa'yo, no? Nasa loob mo siya. So, isa-strengthen mo rin. Only happy thoughts and feelings ang dapat na i-entertain mo. Alright? Mag-mega dose ka na rin ngayon ng herbal vitamins, B1, B6, B12, para ma-repair ang mga ugat, no? Lalo na ang ugat ng puso. At yung gentle massage ng Healing Galing Oil, no? Sa dibdib at sa iba pang bahagi ng pressure points ng puso na maaring ma-identify mo sa tulong ng ating naturopathic practitioner. So puntahan mo sa Healing Galing La Union. Ito ipa-flash natin, ha? Glenda, para mapuntahan mo at tutulungan ka ng ating naturopathic practitioner na ma-identify ang kondisyon ng ilang pang pressure points ng puso, no? Pag pinindot yung mga pressure points ng puso sa anumang mga bahagi nito sa tulong ng ating naturopathic practitioner, malalaman mo kung alin pa ang may problema. So pag may masakit dun sa pinindot, applyan mo ng warm compress at tiyagaan mo ng gentle massage ng Healing Galing Oil katulad ng gagawin mo dito mismo sa hard point. Okay? Very gently pero matagal ang haplos ng Healing Galing Oil. Sundan mo ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Ang akin namang reseta on air sa iyo, Glenda, para sa intake ng Herbal B vitamins ay tigwa 100 milligrams or 10 tabletas ng B1, B6, B12 after each meal 3 times a day para maisaayos ang kondisyon ng ugat, no, sa iyong puso. At kung kailangan mo pa ng karagdagang potassium source, magnesium source, no, ang ating healing food tablet ay available din sa ating mga outlets.
Bukod sa kumpletong minerals, may kumpletong vitamins din na taglay, pampalusog ninyong mag-ina, no? Pero lalo na ang healing food tablets natin ay mataas ang potassium, kaya nire-recommend ko sa'yo na isabay mo sa pagkain mo 3 times a day, tigsa 10 tabletas, Glenda, kasabay ng breakfast, lunch, and dinner. Sa ganitong paraan, no, ay unti-unting mag-i-improve ang iyong condition. Basta't yung mga foods to avoid ay iwasan mo na rin, no? Hanggang sa makasyam na buwan ka bago manganak. At hopefully, no, sa holistic approach natin ay magsisilang ka ng malusog na sanggol at isang malusog na ina din ang magsisilang ng sanggol. Okay? Yan ang paraan natin para hindi magkakomplikasyon ang kondisyon ng iyong puso. Okay? Maraming salamat, Glenda, sa iyong katanungan. Mga kapatid, magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Hiling Galing sa TV, Year 4 na. Yan. Okay, medyo malayo din ang biyahe niya, di ba? nga From eh. Baguio Baguio to La Union. La Union, no? Tapos sabi ko, Dok, dito po talaga po sa may taas ang food ko talaga. Sabi ko minsan may dugo na nga po akong kumano eh. Ang nipis na minsan ng tayo ko na patak-patak po eh. Pag sundot, Sinundot ang puwet mo? Opo. Anong meron? parang bukol daw po. Kapatid na nasobrahan sa pagbabawas, bukol sa kolon ang lumabas. Alamin ang natural na lunas, huwag nang maglipat at magbabalik pa ang Hiling Galing sa TV. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng EC27 Guava Plus at iba pang Hiling Galing organic soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Kapiling ko na po ngayon dito sa ating Anggaling segment, si Jose Reyes ang nagkaroon po ng bukol sa bituka. Alamin natin ang kwento ng kanyang kalusugan. Happy healing morning, Jose Reyes. Happy healing galing po, Dok. Happy healing, galing talaga. Binuo ko yung pangalan mo kasi may katunog na ospital yun eh. Pero hindi ka doon nagpa-confine. Hindi po naman nagpa-check up po doon. Ang nickname po ni Jose Reyes ay Batang, no? Mas sanay siya sa tunog na Batang pag siya'y tatawagin. Bakit ka tinawag na Batang? Kasi Batanggenyo po ako eh. Alae ay ganun pala. Pagka ikaw ay taga Ilocos, ang pangalan mo dapat ay Ilok. Si Batang, no? Nakaraos ka na sa 4 na taong paghihirap, Batang, sa iniinda mo sa iyong sikmura hanggang sa iyong pagdumi. Kumusta ka na ngayon? Sa ngayon po, medyo okay na po ako, ma'am. Sa pagdumi ko po, yung... Normal na? Medyo normal na po ngayon, normal na po. Okay, hindi medyo. Dapat wala tayo dun sa medyo. May Opo. sakit o magaling? Nasaan ka ngayon? Medyo, magaling na po, ma'am. Magaling na, Opo, hindi magaling. medyo-medyo. O pasensya na po sa nag-aalmusal ngayon ha, at medyo ang ating pong usapin ay tatalakay sa malapit sa bathroom, ha? Malapit sa comfort room, all right. Ngayon, once a day na lamang muli ang pagpupo mo, Batang? Once a day po. Minsan Once a dalawa day. po, pag po. Minsan dalawa, Opo, okay. Dati po kasi mga kapatid ay nakakawalo hanggang 10 ulit na pabalik-balik si Batang sa banyo para pumupo. Pero ang katwiran niya noon ay hindi parang wala kang idea noon na may problema kang pangkalusugan, di ba? Ang sinasabi po ni Batang ay kasi ako'y malakas kumain kaya ako'y